Itong Taj Mahal, which is one of the 7 wonders of the world. Sobrang complicated lang talaga ng process nung sa gate. See the light with the sky, with the sea, it calls me. Merong lake ba yan? So guys, nakarating na tayo sa Agra Fort. Panipuri, cheers! Hey guys, welcome back to my channel. So it's another day here in Agra in India, and today guys, it's only 5:35 in the morning. We are going to Taj Mahal, no? Kasi ang Taj Mahal nag-open siya ng 6 in the morning, pero sabi rin ng may-ari ng hostel and even my friends, mas maganda daw kung pupunta ka doon before pa mag-open yung gate, kasi pag nag-open yung gate at least meron ka pang few minutes para makita ang Taj Mahal na walang tao. Kasi after mga 10 to 15 minutes sobrang dami na agad daw ng tao. So yung hostel ko, Taj Street Hostel, is like ilang minutes lang ba to? 5:52. 10 minutes, mga ganun. 10 to 12 minute walk lang ang hostel ko going to Taj Mahal. Tapos actually may tao na. Kinakabahan ako, sabi ko baka walang tao sa madaling araw, no? Guys, in fairness, meron na tayong mga kasabay na naglalakad, oh. Sana pa Taj Mahal din sila. Sa harap ko meron na rin. So sinadya ko talaga na ang aking hostel is nandito sa area na to, kasi nga gusto ko makita yung Taj Mahal ng umaga. And kasi kapag may araw na daw, sobrang crowded daw yung Taj Mahal, kasi it's one of the most visited tourist spots dito sa ay, bumili pala ako ng ticket kagabi. Akala ko nga walang ticket dito. So meron palang ticket. So kapag foreigner, ang binayaran ko nasa mga 800 pesos, 1,000 plus in rupees. Pero kapag local ka, parang 50 rupees lang. Sobrang laki ng difference pag local tsaka non-local, no? Even doon sa may Delhi, sa Red Fort, no, yung sa akin 600, pero yung sa local 50 lang. So ganun kalaki yung difference. But since we are tourists, we have to visit itong Taj Mahal, which is one of the 7 wonders of the world, the new 7 wonders of the world, no? So let's go. Ayan, may mga foreigner sa harap ko. Ayan, mga foreigner. So pare-parehas yung aming strategy. Go to Taj Mahal before siya mag-open. Dito na yung ticket ko. Meron na rin akong QR code. Naka QR code lang naman yung ticket ko. Medyo malamig today. Dapat pala nag-jacket ako. Itong suot ko manipis lang to yun. Kasi it's currently 18 degrees Celsius sa Agra. So medyo malamig pala. Gusto ko sana mag-jacket kanina. Sabi ko mag-jacket kaya ako, total madaling araw naman. Sabi ko baka mainitan ako. Sakto lang pala, malamig din. Hindi na ba to sila natutulog, no? May mga tao pa rin sa gilid, eh. So yun guys, may shuttle service pa lang, ayan, no? So for example, meron kayong mga kasama mga senior citizen, kasi syempre this is also a walk. Ako malapit pa nga ako kasi yung hotel ko nandyan. Pero kung hindi kayo nakastay sa area na to, nanggaling kayo sa pinakadulo, medyo matagal to na walk. Siguro mga 20 to 30 minutes. May mga shuttle services naman, ayan, no? Parang ganyan. So yun guys, hindi pa open yung Taj Mahal. Wala pang 6, pero ang haba na rin pala ng pila. So medyo marami na rin tao, even hindi pa siya open. Meron akong problema kasi nagdala ko ng tripod. Tapos nag-search ako sa ChatGPT. Bawal pala ang tripod. Hindi kaya nila tanggalin yung tripod. Kung pinatanggal nila, babalik na lang ulit ako. Kasi sayang din naman yung tripod ko. Or isusurrender na natin. Let's see what will happen. Ayan, mag-open na yata. Nag-open na yun. Yung guys, dito sa gate, habang maglalakad kayo papunta sa gate, ang daming kakausap sa inyo na hindi daw sila mag-offer ng kahit ano. But at the end of the day, mag-offer din naman. So, just reject them. Gracefully na lang na. Sabihin na lang na hindi talaga. Kasi sobrang kulit nila minsan. Sinabi ko na hindi talaga, hindi pa rin sila tumitigil. Sabi ko hindi talaga. So, maging firm na lang kayo sa decision nyo na hindi nyo na kailangan ng parang assistance, kasi baka ma-scam pa kayo. Pila na lang kayo dito, like mag-open naman siguro by 6. Yun guys, nakapasok na tayo. Lakad na tayo papunta sa Taj Mahal. Sobrang complicated lang talaga ng process nung sa gate.
Di ba? I-scan mo yung bag mo. Tapos pag in-scan mo yung bag mo, yung scanner nila, hindi pa siguro high-tech, i-open na naman yung bag mo. So, na-scan na, i-open pa isa-isa. So, tumatagal yung pila. Ang dami nang nagagalit ng mga foreigner. Where's my bag? Where's my bag? Kasi, haba na ng pila, hindi mo nakikita yung bag mo. Kasi, kumpulan na yung tao, di ba? Kasi nga, mabagal. So, may mga foreigner na nagagalit, where's my bag? Hindi na kami komportable. Ang tagal nang hindi namin nakikita yung bag namin. Kinakabahan na rin ako kasi yung passport ko. Kasi yung pera ko nandito, yung mga cellphone ko. Sabi ko, shit, nasan ba yung bag ko? Kasi nga, may scanner na. Bakit kailangan pa i-scan ng manually? Tapos, isa-isa. Stress ako. Ang bagal ng process. But anyway, at least nakapasok na tayo. Iniwan ko pala yung tripod ko, may locker doon. Wala namang bayad. Iniwan ko na yung locker ko doon, ay yung tripod ko, ang ibang mga gamit na bawal. Bawal pagkain, may dala akong biskwit. Bawal din daw, so iniwan ko na. But anyway, dito na tayo. This is Taj Mahal area. Ayun na yung Taj Mahal. Nakita ko na. Wait lang. Okay, dito muna tayo. Diyos ko, sabi ng mga friends ko, diba, before 6 magpunta ka dito. Nagpunta ako before 6. Awa ng Diyos. Ang dami ng tao. Kasi kahit magpunta ka ng before 6, ang haba na ng pila sa labas eh. Eh hindi pa naman pwedeng pumasok ng before 6, diba? So na-accumulate yung pila sa labas. So pagpasok mo dito, ang dami na agad tao. No, thank you. So, ito yung gate guys, ng Taj Mahal. Let's go! Okay guys, papasok na tayo. Let's go, Taj Mahal! Oh my God! Hanap tayo ng magandang pwesto. Ayan! Ayan guys. Ang hirap nang mag-selfie kasi dito sa may pinaka-center, ang dami ng pila. Kasi everyone wants to get a perfect symmetrical parang view of Taj Mahal. Pero wag na tayong mag-strive for perfection. Let's just strive for reality. This is the reality of Taj Mahal. Bawal pala pumasok. Akala ko parang pwede ka mag-picture dyan. So meron siyang lubid dito. So bawal ka pala mag-picture doon. Tara, pasok tayo. Wow! One of the new 7 wonders of the world, Taj Mahal. Kaya siya napili na one of the 7 wonders of the world because of its architectural brilliance, and at the same time meron siyang emotional meaning kung bakit na-construct itong Taj Mahal. So pinaniniwala nila na ang Taj Mahal meron siyang perfect symmetry. So parang perfect daw yung spaces, siguro ayan yung pag-construct, like perfect. And then it's made up of white marble. Tignan mo. Sabi dito, it's a love story carved in marble. Emperor Shah Jahan built this Taj Mahal in memory of his wife Mumtaz Mahal, who died giving birth to their 14th child. So grabe. Itong Taj Mahal pala, offering pala ito ng husband sa kanyang wife. Parang nung namatay yung wife niya, nung mga anak sa pang 14 nila na anak, nagpagawa siya ng ganito. Parang in memory, memorial, this is my love for you, my eternal love for you. Diba? So ang Taj, meaning, ang Taj is crown. Tama ba? Ang Taj meaning crown, ang Mahal, love. Hindi mahal. Ang Mahal is palace. So parang crown, palace ang meaning ng Taj Mahal. Sige nga, kung perfect symmetry. Wala kasi tayo sa center, pero kahit wala tayo sa center, parang medj, no? Perfect naman, perfect symmetry. Pero sabi nila, nung nilibing daw dito yung husband, nilagay nila yung somewhere dito yung husband. So medyo nasira yung symmetry. Yun lang yung nakapagsira ng symmetry, but aside from that, perfect symmetry daw ang pag-construct talaga nito. Ang daming tao, 'di ba? Alas 6 pa lang, Dinala ko pa yung tripod. Actually, dinala ko yung tripod dito sa India, trip na to. Because sabi ko, sa Taj Mahal, magta-tripod ako kasi mag-isa ako. Bawal pala ang tripod. Minsan na nga lang tayo magkaroon ng pangarap. Ito lang naman yung pinangarap ko, Taj Mahal lang na magkaroon ako ng magandang picture. But it's not meant to happen. But anyway, meron tayong video. See the light with the sky and the sea, it calls me. Then I go. Maging grateful na lang tayo na at least we are in this moment right now. Makakapaglakad ka sa one of the new 7 wonders of the world, the Taj.
the hindi mahal. Another famous photo spot is ito guys, nasa may gitna siya. Kasi parang oo nga no. Maganda nga siya. Makikipagbardagulan ba tayo? Sige, makikipagbardagulan ako para magkaroon ng magandang photo. Let's go. Ayan guys, dito pala yung famous na spot. Ayan no. Tatayo ka dyan, tapos yan, kitang-kita yung Taj Mahal. Haba ng pila. Merong pila dito kung gusto mo talagang makuha yung spot. So guys, itong Taj Mahal, it took them 22 years. Plus 20,000 na workers yung gumawa nito para matapos lang itong very, ano ba magandang word? What a masterpiece. Tapos yung 4 na minarets, itong mga parang poste, medyo leaning outward siya. May pagka-slant siya ng konti to protect the Taj Mahal during earthquake. If ever lang daw magkaroon ng earthquake, at least hindi siya gaganon, di ba? If ever, parang leaning outward siya. So kung matutumba man siya, at least mapoprotektahan itong mismong mosque. Di ba? Gumising tayo ng madaling araw kasi sabi ko talaga, ang expectation ko, gigising ako ng madaling araw para masolo ko yung Taj Mahal dito, magkapag-tripod ako. Tapos, alam mo yan, parang ang dami ko ng mga pinangarap sa buhay. Only to find out na even though gumising ka ng madaling araw, ang dami na agad tao. So, hindi naman pwedeng sirain natin yung araw natin just because hindi na-meet yung expectations natin. Sa mga pagta-travel natin, meron talaga tayong expectations. And sometimes hindi siya nami-meet. Hindi sometimes, most of the time hindi siya nami-meet. Pero dapat hindi mo pa rin sisirain yung araw mo. Isipin mo na lang what a privilege it is, di ba, na makapag-walk near the Taj Mahal. Because most of them are focused doon sa taking photos doon. But we are focused on walking near the Taj Mahal. So doon na lang tayo. Silver lining, I can't find you now. Please come to my soul. Sumanib ka sa akin, silver lining. Dapat positive pa rin tayo kahit hindi na ano yung expectation natin. Kanina ang hassle nung sa entrance na part, but look how beautiful it is. Wow. Ayan guys. Dito naman tayo sa may side view. Meron palang kinoconstruct po. Tignan mo. Parang may mga scaffolding doon sa taas, no? Siguro meron silang inaayos sa area na yan. Ay! Tanga tayo doon. Parang maganda yung view doon sa kabila. So yun guys, sa may side nito nakita natin yung sunrise. Orange. Itong nabili ko palang ticket, Taj Mahal entrance fee plus ticket to the mausoleum. So I think the mausoleum is yung loob nitong white na yan. Tama ba? 200 entry only for 200 valid ticket holders in main mausoleum. Okay. Ito nga, mausoleum. Tama. So may option kasi na hindi na kayo bumili ng ticket for the mausoleum inside this. Pero pasok na tayo sa mosque. Nandito na rin tayo. Let's go. Ayun o yung araw, si Haring Araw. Yan guys, nakapasok tayo sa mausoleum. Ang galing, yung QR code na lang din. Actually guys, nagbook lang ako ng ticket online. Nag-search lang ako sa Google. Taj Mahal ticket online. Tapos na-direct na ako dun sa official website nila. So dun ako nag-book sa kanilang official website. Kailangan daw pala ng shoe cover guys. Nung papasok na ako dun sa mausoleum, wala akong shoe cover. Tapos sabi ko, saan ba ito binibili? Kasi nakita ko pala, ayan o. May mga foot socks sila. Dito daw, tinuro ako dito eh. May bayad din yata, no? Aside from the Taj Mahal, meron din silang mga ganitong Mughal Dynasty architecture. Hi guys, walang bayad yung shoe cover and manghihingi ka lang dyan. So may mga nagbibigay ng shoe cover dyan. Let's go. Hindi naman sa pag-aano pero parang madudumihan din kasi dito pala nagsushoe cover na sa may plaza, no? So yung iba naka-shoe cover, yung iba wala. So di ba pagpasok mo dun sa loob, madudumihan din. Di ko alam kung nag-overthink lang ako. Maybe this is just my intrusive thoughts telling me na madudumihan din naman kasi dapat doon ka sa loob magsusuot, di ba? Or I don't know. Yun guys, mas mapalapit na tayo sa Taj Mahal. So marble siya, no? Pwede bang hawakan to, no? Hindi naman siguro. Ayan yung design niya. Ito yung araw. Ang ganda. Wait lang, ang ganda picturean. So yun guys, bawal na sa loob ang photograph. Feeling ko pati video bawal na rin.
Pasok lang ako saglit guys, pero sorry hindi ko na kayo masasama no kasi prohibited na ang pag-take ng photos and videos inside. Wait lang, wait, bago po muna tayo pumasok doon. Dito muna tayo sa likod habang hindi pa ganun kainit yung araw. Kasi medyo ma-fog no. Shhh. Merong lake ba yan? Yes. No? May lake sa likod ng Taj Mahal. Ito yung parang pinaka-back niya. So guys, inside the mausoleum is parang may dalawang tomb. So I think yun yung mag-asawa no, si ano nga ba pangalan nila? Si Shah Jahan tsaka si Mumtaz Mahal. So may dalawa kasi doon na tomb. I think sila yun, nasa may gitna. Basically yun lang na may makikita mo. Parang dito sila siguro nilibing. Tapos may narinig ako na tour guide nagsasalita. Parang once a year inaalaw nila na mayroong underground something dyan. Once a year, inaalaw nila na may makapasok doon during the death anniversary. Pwede nyo siyang bisitahin daw doon once a year. Palaban yung mga turistang Chinese, naka-outfit talaga sila ng Indian, tapos may photographer sila. Kanina umaaura-aura sila dito sa may upuan, tapos ito yung mga palaban talaga tong mga to. Basta ako, ang gusto ko lang naman ilaban ngayon, ano kayang magandang breakfast, no? Salamat Taj Mahal, pero ang iniisip ko ngayon, ano kaya masarap i-breakfast? Oh my god, meron kaya dito mga cafe sa Taj Mahal? Let's have a look. So guys, after sa Taj Mahal, magkape muna tayo dito lang sa tapat lang. Nung pagka-exit ko lang sa Taj Mahal, kinuha ko lang yung bag ko, tas pagka-exit ko may mga kapihan na dyan, yan. May mga kapihan dyan sa labas, pero dito na ako nagkape sa parang proper coffee shop. Ayan. So, nag-order ako ng cappuccino and sandwich. Medyo on the pricier side lang kasi ang total nito is 655 rupees or mga 430 pesos. Itong dalawa na to. Pero okay na rin kasi breakfast natin, tsaka at least makakain na tayo today. Parang first coffee ko ba to? No? Parang ang pait. Tapangan ng kape. Sabi ko parang may chocolate kasi mocha pala to. So, coffee plus mocha. Meron namang additional sugar kung gusto pa. Kasi ito yung sandwich ko. Chicken. Nakasulat kasi doon chicken eh. So, binili ko na lang. So, nakahati pala siya sa dalawa. Ay, shucks. Yung parang Indian chicken. So, parang may chicken patty, burger, may tomato, and may patty. Shucks, manghang kaya. Try nga natin. Parang hindi siya chicken na chicken mismo. Parang siyang giniling na chicken. Tapos ginawa nilang patty. Parang burger patty pero chicken siya. Maanghang. Alam mo naman yung mga Indian food na meron silang certain anghang sa spice nila. Yung kulay pa lang, di ba? Lasang burger siya sa akin. Chicken burger. Which is usually hindi ko nakakain ng chicken burger kasi usually beef, di ba? Beef patty. Kung meron man chicken burger, yung parang fried chicken tapos i-insert mo lang. Ito kasi parang ginawa nilang patty yung chicken. Yun talaga yung challenges minsan pag magta-travel ka to a foreign country. Especially dito sa India. Sobrang wala akong makita ng mga Thai food, Japanese food. Wala silang mga ganun. Kasi nga, hindi sila kumakain ng meat, di ba? Usually, vegetarian lang sila or chicken. So, yung mga cuisine from Japan or from Thailand. So, hindi sila masyadong pwede. Kaya ang hirap maghanap dito. Even yung kanilang KFC, di ba, meron pa ring Indian na lasa. Di ko pa na-try yung McDonald's. Pag may nakita tayong McDonald's, try naman natin. Usually talaga, or siguro i-try natin yung plain chicken lang nila. Baka fried chicken lang yun. Kung hindi ka sanay sa ibang putahe, baka magki-crave ka talaga, mahihirapan ka. Ako siguro nasanay na lang ako kasi sa Europe din, di ba, parang wala masyadong Filipino food doon. Saan pa ba? Australia, marami kasing Asian food eh. Japan, favorite ko. Thailand. Parang dito ako sa India, pinaka nag-struggle when it comes to food. Kaya ko naman, pero yung taste buds ko kasi hindi siya super sanay sa Indian cuisines. Kaya ko naman, pero nagki-crave pa rin ako ng familiar taste at the end of the day. Guys, from the cafe, may mga nakita ko mga unggoy. Tingnan nyo. Kita nyo ba sila? Ayun. Naglalaro sila, tignan nyo. Naglalaro yung unggoy doon.
So yun guys, ngayon yung Taj Mahal, hindi na mahaba yung pila o sa entrance. May tao pa rin na dumadaan, pero wala nang mahabang pila. Di ba kanina before opening, ang haba ng pila dito. So guys, ngayon naman pupunta naman tayo sa another spot called Agra Fort. So mag-Uber na lang din ako kasi 200 rupees lang naman. So mga 100 pesos, ganun, 100 plus pesos lang. Kesa magkontrata tayo sa tuk-tuk. Mas okay na yung Uber kasi alam mo na yung presyo na babayaran mo. Yun lang yung sa hostel namin. Hindi ko mapin yung location ng hostel namin. So kailangan ko pa maglakad dito sa may kanto kasi yun yung napipin na location. So guys, hindi na tayo sa may Agra City Center. Medyo maingay din pala dito. Dun sa may Taj Mahal area, sa may hostel namin, medyo tahimik. Kasi bawal kasi pumasok yung mga sasakyan dun sa may Taj Mahal area. Bawal mausukan yata yung Taj Mahal. Basta parang ganun. Bawal yung mga hindi pwedeng pasukan ng maraming kotse. So tahimik dun sa area namin. So akala ko yung Agra tahimik siya. Pero pag pumunta ka dito sa city center, maingay din pala, no? Marami rin ng bubusina. Pero mas maingay sa Delhi. Iba yung level ng Delhi. Mas manageable ng slide. So guys, nakarating na tayo sa Agra Fort. Merong booking center dito, pero meron na akong ticket eh. So baka pwede na tayong dumiretso guys. Ito yung Agra Fort, no? Red din siya, kagaya dun sa Delhi yung Red Fort. Ito Agra Fort. Diba? Para makaluma na naman tayo guys. Merong ticket dito guys, parang sa Taj Mahal din, no? Same lang yung website kung saan ako nag-book ng patutumbo pa ako. Same lang yung website kung saan ako nag-book ng Taj Mahal saka Agra Fort. Ito nasa mga 300 pesos ang binayaran ko. Tapos naka QR code na rin. So feeling ko okay na to para makadiretso tayo sa gate. Ang ganda. No? Makaluma na naman yung atake niya. Guys, ang haba ng pila ng bilihan ng ticket. Just buy online. Mag-online na lang kayo guys to save yourself from the hassle. Bawal daw yung microphone, so kailangan ko lang iwan yung mic ko. So guys, iniwan ko lang yung mic kasi chinek na yung bag ko kanina. Mic lang naman yung hindi pwede. So, dineposit ka lang. Wala namang bayad yung pag-deposit. Bibigyan ka lang nila ng number. Pwede naman daw yung tubig and camera, pwede naman. So, mic lang talaga yung hindi. Kahit sa ano, sa tawag dito, sa Taj Mahal, bawal din ang mic guys. Bawal ang tripod, bawal ang mic. Ngayon kasi hindi ko na dinala yung tripod kasi di ba umuwi muna ako sa hotel. Kasi nga malapit lang yung sa Taj Mahal yung hotel ko. So umuwi ako, iniwan ko lang yung tripod, nag-freshen up lang. Then let's go. Then guys, nakapasok na tayo kasi dineposit ko na yung mic. Hindi na nila dinouble check yung bag, tinanong lang nila. Iniwan mo na yung mic? Sabi ko yes. Tapos nag-trust na sila sa words ko. Hindi na sila nag-double check. Let's go, Agra Fort. Ooh. Welcome to the makalumang panahon. Oh, it's giving ano, yung parang mga Targaryen, no? Sila Cersei, Game of Thrones, diba? Parang Game of Thrones, yung parang si Cersei maglalakad-lakad dito kasi paparusahan na siya ng mga tao. Ganun yung vibe niya. Maraming nag-o-offer dito ng guide, 500 rupees daw. So, kung gusto niyo magpa-guide, pwede naman, pero lakad-lakarin na lang natin guys. Mga red na stones. Alam niyo ba, itong Agra Fort, mas luma siya kaysa sa Taj Mahal. Pero mas sikat ang Taj Mahal no dito sa Agra. Pero pag pupunta kayo sa Agra, isabay nyo na to kasi medyo magkalapit lang naman. Taj Mahal saka Agra Fort. Tapos yung, alam niyo ba na yung nagpagawa nung Taj Mahal, di ba yung husband? Tapos pinagawa niya yun para sa wife niya. Hello. Diba, pinagawa niya yun para sa wife niya. Tapos nagkaroon sila ng mga anak. Yung isa sa mga anak nila, pinakulong niya yung tatay niya. Yung nagpagawa ng Taj Mahal, pinakulong niya dito sa Agra Fort. Tapos yung kulungan ng tatay na yun, may bintana, tapos nakikita niya yung Taj Mahal. So napaka ano, diba? Napaka, ba't hinihingal ako? Huy, napaka tragic. Napaka tragic, no? Na parang may pinagawa kang Taj Mahal tapos pinakulong ka dito. Tapos nakikita mo na lang through your eyes. Kaya pala ako hiningal kasi medyo pataas pala to. Medyo pa-hiking pala yung area na yan. Tignan mo yung architecture nila, no? So dito sa Agra, if you're into architecture, history,
Ayan, yun yung atake dito ng Agra. Tapos, syempre, pag mag-i-India ka, parang hindi ka naman mag-i-India kung hindi ka magta-Taj Mahal, di ba? So, since nandito, pupunta ka sa Agra for sure if mag-i-India ka para sa Taj Mahal. So, puntahan mo na rin tong Agra Fort kasi UNESCO World Heritage Site din ito. So, magtatanong kayo ngayon, bakit naman pinakulong ng anak yung tatay niya, no? Yung gumawa ng Taj Mahal? Kasi nga, because of power. Lahat naman ng mga nangyayari, even sa mga nakaraang taon, no ba? Yung mga pag-aaway-away, yung mga kapamilya, bakit sila nag-aaway-away is because of power. So kasi 'di ba, yung gumawa ng Taj Mahal siya yung emperor, tapos marami siyang anak, 'di ba? Kasi nga nung ika-14th na panganak, namatay yung asawa niya. Tapos yung magiging successor niya, syempre yung eldest son, kasi yung eldest son para yung siya yung parang perfect na maging successor ng emperor. However, merong siyang anak, hindi siya yung eldest son, pero mas gusto niya ng power. Alam mo yun, parang nagrebelde siya kasi bakit hindi siya yung pinili na maging next na emperor? Bakit yung eldest son, mas malakas naman ako, mas magaling naman ako. Ang ginawa nung son na yun, nagrebelde siya. So hinamon niya yung bawat kapatid niya into siguro dati yung mga sword, ewan ko kung sword fight, basta into a battle. Hinamon niya lahat ng kapatid niya into a battle. Pati yung tatay niya, hinamon niya ng battle. Tapos natalo niya lahat yun. Kasi malakas talaga siya, no? Malakas talaga yung rebelde na son. Tapos nung natalo niya na lahat, dineclare niya yung sarili niya, okay, I am the new emperor. So siya na yung naghahari. Tapos na lumubog na rin yung emperor, yung tatay niya, natalo na. So yung pinakulong niya dito sa Agra Fort. Hindi ko alam kung saan banda yung kulungan, pero yung kulungan daw nakikita ng tatay yung Taj Mahal. Napaka-tragic, no, na yung sarili mong anak ipapakulong ka dahil gusto ng power, gusto ng kapangyarihan. Lahat naman siguro, no? Kahit hanggang ngayon, when it comes to power, when it comes to money, yung mga usapan ganun, minsan nagkakawatak-watak talaga. Ang lawak din ng hard garden pala. Napaka matigas naman ng garden. Ayan guys, merong area dito na ang ganda, oh. Dami rin nagpipicture. So yung architecture nila. Hi guys. I would like to be in your vlog. Yeah, sure. You can see yourself in the vlog. Hey guys. What's your It's name? such a great name, man. My name is Pratik. I am from India. Welcome. Yeah, thank you so much. Thank you, bro. Yeah. Okay. You know, such a great traffic here. Yeah. Crowd. Yeah, very. Are you from Agra? Or? No, I'm from Maharashtra, India. Oh, Maharashtra. Like Maharashtra. Pune. Chhatrapati Shivaji Maharaj. Oh, okay. Yeah. This is my group. Hi guys. Hello. Hi. Say hi. Hi. I'm from Nasik. I'm from Pune. Pune. Oh, you're I'll follow you, senior. bro. Beautiful, na? I'll follow you. Okay, you follow. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Come again, India. Yeah, thank you. Nice to meet you. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Radhe Shyam bolo. Radhe Shyam. Radhe Shyam. Radhe Shyam. Radhe Shyam. Radhe Shyam. Radhe Radhe. Radhe Radhe. 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 Radhe Radhe. Yes, yes. Radhe. It's student. It's student. Radhe Radhe. Radhe Radhe. I'll show you. Ayun guys, maraming tao dito. Tama na di na kaya ng pagiging extrovert. Kailangan na natin magpahinga. Doon tayo sa tahimik naman. Alam ko na guys, feeling ko ito yung prison kung saan niya kinulong yung tatay niya kasi based na nabasa ko, overlooking daw, nakikita daw ang Taj Mahal. At ayun na ang Taj Mahal, oh. Ayan. Diba? Kitang-kita na doon tayo kaninang umaga. So, ayan. Baka nga dito niya kinulong, no? Tara. Pwede ba tayong pumasok dyan? Feeling ko nga dito. No, baka dito. Kasi parang may rehas. Tapos nasa yung Taj Mahal. Parang nakakalungkot naman nun nung ginawa mo yung Taj Mahal para sa mahal mo, tas nung nagawa mo, so near yet so far, no? Hindi ka makapag explore kasi kinulong ka ng anak mo.
Ayan. Para tayo nagta-travel back in time, no? Parang kapag may mga movies, naisip ko pag may mga movies na mga makaluma, mga laban-laban, battle-battle, no? Parang ganito yung mga setup. Diyan sila manggagaling. Susulob ba yung Tagalog? Ba't nawawalan ako ng Tagalog? Di ba susulob? Kasi susulubin na. May word bang susulob? Susulob na yung mga kalaban, no? So, tapos nandiyan mag-ano na sila. Ipo-protect na nila yung mga walls. If you're a history buff or alam mo yung mahilig ka sa mga ganitong klase, mga makaluma, you will surely enjoy Agra. Marami silang mga ganitong atake dito. Ayan, madami na yung tao. Oo, ang ganda. May isa pang pupunta dito sa Agra, guys. It's called Little Taj Mahal. Pero since nakapunta na ako sa actual na Taj Mahal, parang hindi ko na siguro pupuntahan yung isa pang sinasabi nila na Little Taj Mahal. No? Actually, ang Agra parang kaya siya ng overnight lang. Like, kahit one night lang kayo dito. Pat ako, magto 2 nights ako dito. Nandito pa rin ako mamayang gabi. Pero bukas, aalis na tayo. Para hindi rin masyadong ako nagmamadali. Pero actually, kahit one night lang, maganda kasi mag-overnight kayo para makapag-Taj Mahal kayo ng madaling araw, no? Pwede namang day tour. Actually, kaya nga siya ng day tour lang. Kasi Taj Mahal tsaka ito, Agra Fort lang naman yung famous talaga dito. Kung wala talaga kayong time, pwede kayo mag-day tour lang. Meron nga ang clock tour eh. May clock tour guys na Delhi, Agra, tsaka Jaipur. Yung Golden Triangle. 3 days nyo gagawin yun. Kung as in limited lang yung time nyo, I recommend that na parang mag-clock tour na lang kayo kasi wala na kayong hassle sa transportation. Tapos in 3 days, mapupuntahan nyo na yung Golden Triangle. But since ako mas gusto ko kasi mas immersive, like as in, magstay muna ako sa Agra ng ilang nights, magstay ako sa Jaipur ng ilang nights. Kasi mas gusto ko na mas ma-feel yung lugar. At may time naman ako. Pero again, kung limited yung time nyo, you can book a tour on Klook. And of course, you will get also discount if you use my code Marvin Samako Klook. Okay guys, pina-search ako na parang mall lang dito sa Agra. It's called Cosmos. Sabi ko mag-mall nga muna tayo. Parang nag-crave talaga ako ng pamilyar na lasa. Gusto ko na McDonald's, KFC, or anything na fast food. Sana meron dito. Ay, Fairfield by Marriott. Hotel din pala to, oh. Fairfield by Marriott. Ito yung itsura ng mall, guys. Lifestyle. Diba dati na nagkaroon tayo ng work with AirAsia Move, nagpataya tayo, tapos nag-stay na tayo sa Fairfield by Marriott. Tama ba? Oo, diba? Doon tayo nag-stay. Kung may budget kayo, tapos gusto nyo mag-hotel Fairfield by Marriott, nasa medyo trendy na area siya. Pero maghahanap muna ako ng fast food. Sana may McDonald's dito. Ito yung Fairfield, oh, pero wala yung McDonald's. Magtanong nga ako. Excuse me, where's the McDonald's? McDonald's? McDonald's. Yeah. Here? Okay, thank you so much. So, ayun sa kabila daw. Best day ever. So, kasi McDonald's. Matatry na natin McDonald's sa India. Ano kaya yung lasa? Start order. May ano kaya? May upuan. Eat in. So, chicken. Ayan. Crispy. Veggie din. Crispy veggie chicken. Crispy chicken. Gusto ko ng chicken and fries. Oh my gosh. Ito na lang ito. Large na. Minsan lang tayo makakain ng McDo. Complimentary ketchup. Ba't ang daming ketchup? Oh, sa drinks pwede palang mag-add ng cold frap, vanilla, watermelon cooler, Vietnamese iced coffee. Sige, soft drinks lang tayo muna. So guys, umorder na ako dito sa McDo. Tignan nyo, ganyan talaga sila, no? Yung parang, kung meron akong isa sa mga, hopefully ma-improve pa nila dito sa India, no? Yung way ng pagpipila nila, hindi talaga sila organized pumila. Yung parang,
alam mo yung magkukumpulan sila doon sa counter. So hindi na makikita ng ibang tao yung order nila, no? Ako hindi ko na makita yung order ko, pero naman siguro kung tatawagin ko. Parang dito sa India yung personal space, hindi ko alam kung meron silang concept ng personal space, no? Parang wala talaga. Minsan nahawakan lang nila ako, or basta parang ganun sila ka-komportable sa isa't isa, na parang wala masyadong personal space. Dikit kong dikit. Tignan nyo. Diba? Ayan. Go, laban kong laban. Darating naman yung order niya, pero antayin lang natin. Ito yung aking receipt. Let's go. Ayun guys, sobrang nakaka-happy. Finally, nakakain na tayo ng familiar food again. So, ayan, french fries. Same. Parang french fries natin sa Philippines. Maalat din, no? Maraming asin. Sarap. Burger. Ito yung burger na. Chicken burger. Parang toasted yung bun. May lettuce and mayonnaise. Sana normal lang yung lasa ng chicken. Kasi yung chicken nila dito sa India, lagi merong flavor ng Indian flavor. Oh my gosh. Ito ang init. Oh my god, for once, nakakain ako ng chicken lang. Alam mo yun, walang flavor. Parang fried chicken lang talaga. Walang Indian flavoring. Yung sauce din, mayonnaise lang. Meron lang sibuyas. Tapos merong cabbage. I'm so happy na yung cravings ko na-satisfy niya. Cravings ko na makatikim ng familiar na taste. Kasi usually mga nakakain natin dito, hindi talaga siya familiar. Like Indian flavor talaga. Even yung KFC natin last time, yung chicken nila may Indian sauce. But this one, lasang nasa Pilipinas lang ako. Thank you Lord. Tara guys, lakad-lakad tayo dito sa Agra. Mais. Ito panipuri, sikat na talaga tong kinakain. Binabasag pala yun. Yung panipuri parang binabasag nila, tapos nilalagyan nila ng sabaw. Suka ba yung sabaw na yun? Hindi ko pa rin natatry yung panipuri. Dapat matry na natin yun. Super famous nilang street food yun eh. So guys, lakad-lakad lang tayo dito. May mga old buildings silang ganun. May nakatingin sa akin itong si kuya na nagmumotor. May mga cute shops din naman sila dyan, tindahan ng mga shoes. Ganyan. Mga street food, ayun, yung mga tao kumakain sila. Parang sa Pilipinas din naman may mga mga lugaw-lugaw, ganyan. Baka yun yung version nila. Mga pansit-pansit. Nasaan na ba ako? Ay, saan na tayo napunta? Saan ba maganda maglakad? Dito or dito sa kabila? So guys, nagtry ako maglakad-lakad dito kasi nga maaga pa naman. Ang ingay. Sa gabi kasi natatakot ako maglakad-lakad. Kaso kung nung lalakad-lakad ako dito, ang daming tumitingin sa akin kasi nga 'di ba medyo foreign yung itsura. Tapos tinititigan ako ng mga lalaki, natatakot ako. So ang ginawa ko, mag-over na lang ako. Uwi na lang tayo doon sa may hostel. Doon na lang ako maglalakad malapit sa hostel. Ito na yung taxi ko. Guys, makina tayo ng Uber. Gusto ko sana mag-try ng mga street foods doon sa kanina. Kaso marami kasing nakatambay, nakatingin sila. Parang feeling ko na curious lang naman sila sa akin kasi foreigner ako. Pero nag-overthink lang ako. Kasi nakatingin sila, baka hindi pa ako ready na isuko ang watawat ng Pilipinas. Charing. Baka kung anong mangyari. So sabi ko, ayoko, natatakot ako. May mga street food kasi na parang kakaiba doon. Kasi ang dami nakatambay, tas puro lalaki. So natatakot ako. Sabi ko mag-Uber na lang ako. Doon na lang tayo sa malapit sa hostel. May mga street food din naman doon. Pero mas hindi nakakatakot kasi touristy area kasi yung hostel namin sa may Taj Mahal. Ito kasi sa area na to kung saan ako nanggaling na nagmakdo ako. Medyo hindi siya touristy area, pang local siya. So uwi muna tayo. Okay guys, we're back na here sa ating area. No, sa may Taj Mahal doon pag diniretso nyo. Tapos may nakita na ako ditong panipuri. Baka pwede na tayo mag-try ng panipuri. Ayan medyo tahimik yung area na to. Parang gusto panipuri. Can I have like 50? Almost 50. Oh yeah. 55. 55? Full plate. Okay. Okay, sir. How are you? Yeah, I will try. 50 rupees? Yes. Yeah. Okay. Test me. Okay. Test me. How big? This panipuri? Yeah. Panipuri? Yes. Okay.
Okay? Okay. Yes, okay. So dito yata. Tapos, bibiyakin niya ba? Ah, lalagyan niya ng sauce. Is it spicy? Yes. Spicy, no names. Okay, can I try? Guys, panipuri. Cheers. Tasty, yummy. Ano yun? Another one. So, binibiyak nila yung panipuri. Nilalagyan nila ng itong green. May sauce. Medyo maanghang na konti pero kaya naman. Nilalagay niya. In fairness, masarap siya. Manghang nga lang. Ay, may ibang flavor ba to? Orange flavor उसमें है. Oh, orange. Orange. Orange flavor. No. Orange flavor daw to. Kinakamay lang nila. Ang dami naman. So, iba-iba pala to. Yes. Yeah. Tasty. Yeah. Yummy. Yeah. What's this? What this? Batata. Potato? Batata. Ah, potato. Okay. May patatas pala sa loob. Tapos may parang spicy sauce. Spicy sauce. Yeah. Kanda, batata. No. Oh, good. Guys, in fairness, masarap naman. Medyo maanghang lang siya for my liking. May isa lang ako na reklamo kasi since kinakamay ni Kuya, don't get me wrong, mabait naman sila, no? Mabait si Kuya. Tas 50 rupees lang daw. Nung bayad ako ng 100, sinuklian ako ng 50. Honest naman sila. Tapos sabi ko, sige, keep the change lang. Kasi 50, ang 50, magkano lang naman yan? Mga 15 pesos, ganun. Or, ay, hindi pala. 15, so mga 20, 30 pesos. Sabi ko, okay na, keep the change na. Kaso ang reklamo ko lang, kasi kinakamay. Tapos nakikita ko kasi, yung kuko ni Kuya, ang daming, parang hindi malinis yung kuko niya. Pero mabait naman sila. Pero, gusto ko sanang, nahihiya akong mag-inarte. Sige, I love you Kuya for that very loud noise. Mahihiya naman ako mag-inarte kanina na parang, oh my God, ayaw kong kainin kasi madumi yung kamay niya. Pero sa totoo lang, masarap naman siya. Masarap naman siya kung hindi mo iisipin yung kuko ko. Kaso naiisip ko kasi yung kuko ko. Mag-soft drinks nga ako para mabanlawan yung kinain ko. At least natikman na natin yung panipuri, no? So, kahit saan ako magpunta dito sa India, nakikita ko talaga siya. So, shell siya na kinacrack nila, crunchy. Nilalagyan nila ng mashed potato. Plus, yung parang spicy sauce. Minsan, nilalagyan nila ng pepper. Kung hindi ko lang nakikita yung koko, actually masarap sana siya. Sana hindi ko na lang nakita. Kasi nung pagkatapos ko na, ayoko na sana kainin yung last. Kaso nakatingin sila, yummy. Tapos ako naman, yes, yummy. Yummy naman talaga, pero badlawan ko na lang ng Coke para acid naman to, baka mamatay yung ano. Okay guys, so nakabalik na tayo dito sa aking hotel dito sa Agra. So, nag-ursiflora. Kaninang umaga, lagi naman ako nag-ursiflora itong gut defense, parang pang-depensa. Tapos diba kumain ako ng street food ngayon. Tapos siguro sa utak ko lang, nag-overthink kasi ako dahil sa mga nakita ko. Parang feeling ko, nag-prorot yung tiyan ko. So, nag-ursiflora ako naman ng Restore, gut Restore. Ito gut defense. Tapos ito, restore. Kapag nasira na yung tiyan mo, need mo i-restore. Ito parang protection para hindi masira. So, dalawa na yung tinake ko kasi feeling ko nag-overthink ako. Nasabi ko, shocks, baka masira yung tiyan ko. So, medyo nung pagkainom ko nito, after mga 30 minutes, parang nawala na naman. Feeling ko, di ko alam kung mind over matter lang o nag-overthink lang ako. But basically, dito na ako. Tapos, may mga nakausap pala ako dyan kanina pagkadating ko. Meron kasing tambayan dyan. Kasi hostel to, diba? Pero private room. May naka-private room ako. Meron akong private CR and all that. This is called Taj Street Hostel. Malapit lang to sa Taj Mahal, no? So, nilalakad ko lang. May namit ako dyan, Korean. 20 days siya sa Agra lang. Dito lang sa may Agra. Sabi ko, 20 days ka dito. Wala namang magagawa. Ang alam mo lang kasi na pupunta dito, Taj Mahal, saka Agra Fort, tapos yung Little Taj Mahal. Tapos aside from that, wala naman na.
Tapos may nakilala ko Korean, 20 days daw siya dito. Parang gusto niya lang daw mag-rest, na i-stress siguro siya sa life sa Korea. So gusto niya lang mag-rest, nagre-rest siya dito ng 20 days. Pero minsan naman daw nagdi-day trip siya. Nagdi-day trip siya papuntang Jaipur, nagdi-day trip siya sa kung saan-saan lang. Pero most of the time, nagpapahinga lang siya dito. So parang feeling ko naman, siguro safe naman dito. Kasi parang homestay lang kasi ito. Merong may-ari, tapos meron sila kuya dyan, mga kasambahay nila dito sa bahay, kung may mga kailangan ka. Since may Korean, may Asian naman dito na nakastay, and then 20 days siya dito. Pang ano na yan, pang 12 day niya na yata. Nandito lang siya nung Diwali ba yun? Diwali, parang festival dito sa India. So like 2 weeks ago pa yata yun nandito, or 1 week ago pa. To 12 days na yata siya dito. So sabi ko mukhang safe naman. Kasi minsan syempre di rin mawala sa isip ko na safe kaya dito. Kasi nga, ano lang sa bahay. Meron akong private room in a house. Parang 3rd floor tong bahay nila. But may mga nakita rin naman ako ng mga Western, mga German na nakastay dito. So mostly ang nakastay dito mga foreigners sa hostel na to. Tas kanya-kanyang room. So I think naman safe. And then, wala pala akong, nakalimutan kong dalahin yung adapter ko. Iba yung saksakan nila dito sa Agra. Sa Delhi, ang saksakan sa Delhi, parang sa Pilipinas lang. Dito sa Agra, iba yung saksakan nila yung parang bilog-bilog. So, wala akong travel adapter. Tapos, kinausap ko yung may-ari. Pwede ba akong makahiram? Sabi niya, kung gusto mo, bibili ako online. Tapos, bayaran ko na lang daw. Tapos, nag-order siya online. Alam mo ba, after 10 to 15 minutes, dumating na. Meron silang app dito sa Agra na parang local app na kapag mag-order ka, tapos yung mga tindahan dito sa Agra, siguro makikita nila yung order mo doon sa app. After 10 to 15 minutes, ang bilis. Dumating na after 10. So, ayan, nakuha ko na yung adapter ko. Ayan, nagamit ko na nga siya. So, ito. Kasi yung saksakan nila ganyan, di ba? Ang gulong nga eh. Madami. Pero gumagana naman kahit dalawa lang. Isaksak mo lang yung dalawa dyan. Ayan. Gagana na yan. Ayan, ang galing kasi very convenient. Tsaka mukhang yung may-ari magaling mag-English. So, ayun yung nakakausap ko minsan, yung may-ari. And then, yung naman, hindi na ako masyadong lalabas. Kasi dito talaga sa India, guys, hindi siya kagaya ng ibang mga pinupuntahan ko na bansa na mahilig ako maglakad sa gabi. Kilala nyo ako, gabi talaga ako buhay. Kahit sa Japan, mahilig talaga ako maglakad ng gabi. Kahit saan. Pero dito kasi talaga, nag-iingat lang ako. Kasi diba, yung kilala ko nga na sundalo kahapon, sabi niya mag-ingat ka dito, marami magda-try mag-scam sa'yo. Tsaka marami kasi mga lumalapit na kung ano lang mga ino-offer. So, medyo natatakot ako. So, sabi ko dito na lang ako sa room, mag-internet na lang ako, mag-transfer na lang ako ng mga files ko. Tapos bukas din kasi magpupunta na tayo sa Jaipur, another city ng Golden Triangle. So, natapos na tayo sa Delhi, tapos Agra, and then yung last stop natin sa Golden Triangle is Jaipur. So, pupunta na tayo. Bukas, nag-book na rin ako ng bus ticket online para hindi na tayo ma-hassle bukas. So, yun lang naman. I think today magre-relax lang ako dito. Minsan nakikipag-usap naman ako sa labas kasi marami din nakatambay dyan. Pero minsan gusto ko na lang din dito sa room. Pahinga-pahinga na lang din ako sa chaos and internet na lang muna. So, yun lang naman guys, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin ulit dito sa ating trip sa India. So, na-survive na natin ang Agra. Sana ang Jaipur maging mabait din sa atin. At yun lang talaga, pag pupunta kayo dito, sobrang mag-ingat lang kayo. Ako kasi minsan nag-explore ako ng mga street food nila. Gusto ko rin matry ko ano ba yung lasa. Pero minsan feeling ko mind over matter din. Nag-overthink kasi ako, shit, feeling ko sasakit yung tiyan ko. Kaya feeling ko tuloy sumasakit yung tiyan ko kahit hindi naman. So, ayun, nag-overthink lang ako. Tsaka, nagtitake na lang din ako ng gamot kasi mahirap na tsaka ako mag-take kapag sobrang lumala na siya. So, pinipigilan ko na lang agad. So, yun lang naman guys, no? Dami ko na naman sinabi. Maraming salamat ulit sa pagsama sa akin sa pag-explore dito sa Agra. And I hope to see you again on the next one. Bye-bye!